sa paglaban sa korupsyon ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Di wala ng Pilipinas. Ganun din ngayon. Oh. Sobra. Lalo ngayon. Bakit naging mas masama ito? Kasi hindi ito ang ini-expect natin eh. Hindi ba? Hindi ito yung inaasahan nating mangyayari na walang magnanakaw dahil galit daw siya sa magnanakaw. Di ba? Eh mga kaibigan eh. Sus Mariosep, hindi naman tayo mga bulag, hindi ba? Araw-araw nangyayari ang pagnanakaw sa gobyerno. Ha? Nagdudumilat na pagnanakaw. Yan lang sa Manila Bay. Isipin ninyo. Ano tawag mo dyan? Oh. Ano tawag mo kay Martires na hindi na raw, tatanggalin na raw niya yung lifestyle check? Ano ibig mo sabihin? Legalize na pagnanakaw. Para wala nang mareklamo. Kasi sasabit na lahat eh. Kaya lahat ng paraan para yung batas, kumbaga sa atin, tatanggalan tayo ng ngipin. Di ba? Wala ka ng ngipin. Paano ka kakain? Wala ka ng ngipin. Ganun ang ginagawa sa batas. Mga kaibigan, tinatanggalan ng ngipin yung batas para mawala ng bisa ang batas laban sa magnanakaw. Bakit? Eh puro magnanakaw eh. Si Martires lang oh, sipin ninyo, magkano raw ang pera ni Martires ngayon? Noong 2018 pa lang 2018, mga kaibigan, ang kayamanan ni Ombudsman Samuel Martires ay lumobo ng 15 million noong 2018 nung maitalaga siya. Ayon sa summary ng kanyang 2018 Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN kung tawagin. Yan inilabas sa media yan noong 2018. Yung SALN summary, isa kanya pa naman summary. Basta nilagay niya, dati ganito. Ang summary nung SALN niya nakalagay, 57,064,000 noong 2018. Mula sa 41,878,000 noong 2017. Sipin mo, isang taon lang ang pagitan. Naging 57 million yung 41 million niya. Ang agwat po 15,186,000 ang inilaki ng kayamanan ni Martires. Pero yung SALN niya noong 2018, wala yung totoong yung full, yung buong kopya. Yan po ay taliwas sa usual practice o yung nakagawian na sa Office of the Ombudsman. Ang pinagmulan nung paglundag ng kayamanan ni Martires, hindi maliwanag sa SALN. Maliban doon sa inilagay niya na personal properties na dumoble mula sa 28 million noong 2017 naging 55 million noong 2018.
mga properties. Di ba? Oh, 26.97 almost 27 million ang inilaki. Mga kaibigan, the specific cause of the increase cannot be determined without the full salin. Yun ang dahilan ito Kaya ayaw na ni Martires na payagan ng ombudsman na maglabas ng kopya ng salin. At binabaliktad pa niya na kapag yung mga kumukuha ng salin, ang interes o layunin lang nun ay siraan kung sino yung ikinukuha nila ng salin, ng kopya ng salin. Tingnan ninyo, binababoy niya yung batas, mga kaibigan. Kaysa ang pamang gagamitin yan, obligasyon nilang ilabas yan. Isa publiko yan. Dahil kailangan ng transparency sa mga nasa gobyerno at yan ay nasasaad sa batas sa Republic Act 6713. Mga kaibigan. Ang mga ari-arian ni Martires lumiit ng 1.5 million noong 2018 mula sa 13 million yung mga ari-arian niya raw, yung real properties, yung mga lupain lumiit, naging 1.5 million na lang. Nung 2017 ay 13 million mahigit yun. Ang hindi alam kung yan ay naibenta niya o isinalin niya sa ibang tao, sa pangalan ng ibang tao. Di ba? As in 2017, Martires incurred zero debt in 2018. 2017, 2018, wala siyang utang. Mga kaibigan, doon sa salin, wala siyang idiniklarang utang doon. Martires summary provided his entry salin when he was appointed as ombudsman in August 2018. So maliwanag na ang paglaki ng kanyang kayamanan, mga kaibigan, nung siya ay maupong ombudsman. Ano ibig sabihin? Marami ka bang nakutungan na magnanakaw dyan sa ombudsman? Ayan much of the change, sabi rito, it would reveal that much of the change or jump, yung malaking pagbabago at paglundag ng kanyang kayamanan, paglaki ng kanyang kayamanan, ay nangyari, sabi dito, pagkatapos na siya ay maitalagang ombudsman. Lintik po, mga kaibigan Ang tanong ngayon, sino mag-iimbestiga sa magnanakaw? Hindi ba? At paanong mag-iimbestiga paano silang mag-iimbestiga ng magnanakaw kung yung mag-iimbestiga ay nasusuhulan? Di ba? Pero mag-iimbestiga ng magnanakaw nasusuhulan yung mag-iimbestiga sa iyo. Anong katarantaduhan po yun? At ito ipinakikita rin sa SALN noong 2018 dito, sapagkat after 2018 ayaw na niya maglabas ng SALN hanggang ngayon. 2019, 2020 wala. Yung 2020 wala pa yun December pa yun di ba? Dapat meron na siyang 2019. It would show, sabi dito, that the 15 million, yun daw, 15 million na inilaki ng kayamanan ni Martires, nangyari
5 buwan. O mula August hanggang Disyembre. Sa loob ng 5 buwan, 2018, August lang siya naitalaga. December, 5 buwan lang, pumasok na yung 15 million na yun sa kanyang kayamanan. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa pananaw ko, sufisyente yung pondo ng ombudsman. Pero kung sa paglaban sa korupsyon, ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 billion piso, ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. I must admit to you, Your Honor, this is not to destroy the office of the Ombudsman, but we ourselves are fighting corruption within the office. Hindi ko pagkakaila yun. Kami mismo, mga katabi ko rito, we are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt. Dahil kami mismo may problema sa korupsyon. May mga empleyado rin po kaming corrupt. Ang problema lang po ay hindi namin sila mahanapan ng konkretong ebidensya. Ginawa ko na lahat ang paraan, pero napakagagaling, hindi ho gumagamit ng cellphone, hindi ho gumagamit lang landline, nakikipagkita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant na si Katalong EDSA. Hindi naman ho namin matap yung usapan dahil ayaw kaming payagan ng chief ng security. Marami ho. I mean, that's why I'm saying, kahit 100 bilyon ang ibigay ninyo sa amin, hindi ho namin kakayanin na labanan ang korupsyon. Sufficiente ho. The programs that were undertaken right now, the budget is sufficient. There is just one program which the Ombudsman has forgotten for the past 30 years or more, and that is to address the causes of inefficiency and red tape. Kung minsan ay gusto ko na magbitaw sa serbisyo dahil parang wala ho nangyayari sa laban ng gobyerno sa korupsyon. Kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso, ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!